Biruin mo, oh, kapulisan, pati ho kapulisan. Eh, grabe. Pati kapulisan, kinukupit na po pati ebidensya, mga kababayan. Eto po, CIDG. Bak at sinampahan ng kaso ang 6 na tauhan ng PNP CIDG matapos mabawasan ng mahigit 13 milyong piso ang perang ebidensya mula sa isang sinalakay na Pogo Hub. Anak ng putek, pati pulis ho, mga kababayan. No? Pati yung gagamitin ho sana para po doon sa para po doon sa mga ebidensya. Eh syempre pera. Siguro akala nila makakaligtas. Siguro akala nila walang makakakita, walang makakapansin. Ayun, mukhang huli. Sibak. Malamang sa alamang pa ho yan, oblo pa ho, mga bossing. Talaga naman ang ating bansa, nuknukan ho, mga bossing, napapaligiran ng korupsyon. Tingnan nyo, pati kapulisan ho. Diba? Pati kapulisan ho, mga kababayan, numenenok ng pera. Narito ang aking pagtutok. October 2024, nang salakayin ng mga otoridad sa bisa ng search warrant ang umunoy illegal na Pogo Hub na ito sa Bagak, Bataan. Hanggang ngayon, may pogo pa din. Makukulit pala talaga to no? Ano sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Nung nagsona siya, 6 na buwan. Dapat stop na lahat ng pogo. 6 na buwan. Dapat wala ng pogo. Sarado na lahat. Pero ito, mga makukulit pala talaga itong mga ito, no? Alam niyo si Amy, sinasabi nila, meron din daw pogo yun. Alam niyo kung sino nagsasabi? Si Mami Pebbles. Kung ilan daw ang pogo ni Amy Marcos. At isa ito sa dahilan daw kung bakit nagagalit daw ho kay Pangulong Bongbong Marcos, si Senadora Amy Marcos. Biruin mo nga naman kung totoo yun. Diba? Kung totoo ho yun, mga boss chief sir, milyon-milyon, no? Yung kinikita tapos biglang hihinto. 'Di ba? Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, kapag alam niya na nakakasira sa ating bayan, pag alam niya na walang dulot na maganda sa ating bayan, ipapa-stop, ipapahinto, isasarado. Kese hoda! Kung sino man ang nagmamayari ng pogo na yan, wala kaming pakialam, wala siyang pakialam. Kahit siguro yung kapatid niya. Kaya ngayon, ang senadora nanggagalaiti ho kay Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Iba talaga kinang ng pera, illegal na nga. Galing na nga sa illegal, kinurap pa, correct? Bukod sa mga dinakip at nakuhang ebidensyang patunay umano na nagamit ang hub sa human trafficking, nasamsam din sa raid ang nasa mahigit 100 at 40 milyong pisong cash. Ang tumayong Assistant Ground Commander ng operasyon, 140 milyong piso. Ang daming pera ho nun, mga kababayan, ano? ang Noy Hepe ng PNP CIDG Anti-Organized Crime Unit na si Police Lieutenant Colonel Joey Arandia. Natabot po lahat yan. Actually, meron na tayong media coverage during that time. Ongoing na po yung investigation namin ginawa kung bakit ganyan karami ang pera doon. Posible yan na ginamit yan pang sahod, operational budget, operational fund. Ang perang nasamsam, ginustudiyan ng CIDG. Ayan yung sinasabi natin, mga bossing, na makina na ginagamit sa pagbilang ho ng pera. Ano po, yan yung sinasabi natin. Kay Gotesa daw ho, ilang bilyon yung bibilangin nila, mga boss chief sir. 46 na maleta. Singit ko lang ho, kasi nakita ko 46 na maleta na naglalaman daw ho ng 48 million, mga boss chief sir. Tapos bibilangin nila ng manual. Tingnan nyo yan, Yun yung makina. Wala daw ho silang ganyan, mga bossing. Doon, talagang diskumpiyado ang mamamayang Pilipino kay Gutesa. Ginustudiyan ng CIDG habang dinirinig ang kaso. Makalipas ang ilang buwan, inutusan ng korte ang CIDG na ibalik ang pera sa kumpanya. Pero sa turnover, lumitaw ang problema. Kulang ng mahigit 13 million pesos ang pera. Grabe, mukhang naibulsa pa. Ang bibilis na mga kamay. On opening of the evidence, out of 141 million, only 128 million was left. What was left in the other? Nako, kapag kaganyan, alam nyo sasabihin ng mga DDS, nako, si John Vic ang kumuha niyan. galit lahat sila kay John Vic Remulla, no? Kahit po yung walang connect,
Sasabihin nila, nako si John Vic Remulla ang kumuha nung 13 million na nawawala. Oh. Tapos pag tinanong mo, nasan ebidensya mo? Ano ang dahilan mo kung bakit mo nasabi yan? Wala lang. Basta gusto lang nila sabihin. box was budol money. Nakita na namin na Google yung pera. Kaya immediate after that, tinanong ko sa kanya kung sino ang kakutsaba niya. Doon niya inilahad kung sino yung mga kasama niya. So, talagang kinupit. Talagang kinuha. Kasi merong umamin ho, mga boss. Upon careful investigation, we have identified the culprits. Lumabas sa pagsisiyasat na nasa likod ng pagkawala ng pera ang 6 na non-commissioned officers ng PNP CIDG na tumayong mga investigator. Seizing officer 13 million, tapos 6 sila. So, ibig sabihin, tagma magkano sila dyan? 2 million, no? At mga 75,000. Oo. 2 million and 75,000, no, mga bossing. Diba? Kasi 12, o tama ba? 12 million, 13 million na nawawala. O nasaan ganon? sa operasyon at kustodyan ng mga ebidensya. Sa press conference kanina, nilahad ng CIDG kung paano hinati ang pera At 2 million and 175, something like that. at magkano ang napunta sa bawat isa. Oh. Yung pinag-divide nila is nasa kanila na. I think nagastos na or something. Ang 6, tinanggal na sa CIDG at sinampahan ng ebidensya mula sa 2.3 million, nakasulat eh. Andali ayun oh. 2.3 something kada isa sa kanila oh. Diba? 2.3 million. officers ng PNP CIDG na tumayong mga investigator, seizing officer sa operasyon at kustodyan ng mga ebidensya. Sa press conference kanina, nilahad ng CIDG kung paano hinati ang pera at magkano ang napunta sa bawat isa. Yung pinag-divide nila is nasa kanila na. I think nagastos na or something. Ang 6, tinanggal na sa CIDG at sinampahan na ng kasong kriminal at administratibo. Damir, Kaya po yung mga ibang kababayan natin nawawalan po ng tiwala sa mga kapulisan eh, no? Dahil po dito sa mga kagaya nitong mga gunggong na ito, biruin mo, ebidensya na. Nanakawin pa, nininokin pa, pero nasilaw ho eh. Oh. nakunin mo ang pera. Ngayon, ano ang magiging kapalit niyan, mga boss chief mo, sir? Wala na sa serbisyo. Wala nang pagkakakitaan. Gutom yung pamilya. Tapos kapag kalaunan, isisisi sa gobyerno kung bakit gutom yung pamilya nila. Pero hindi muna iniisip kung ano po yung kalalabasan nung kanilang ginawa. Diba? Oh, uunahin po natin, lagi mag-isip mga bossing, kung ano yung kahihinatnan ng ating mga hakbang. Kung ano ang kahihinatnan ng ating mga gagawin. No, kung ito ba ay makakabuti sa atin or mas makakasama po. Kasi panandali ang pera lang yan. Lalo ho tayo mga Pilipino na naniniwala po tayo, mga boss chief mo sir, na kapag yung perang mga ganyan ho, na galing sa nakaw, hindi pinaghirapan, madali pong mauubos yung mga yan. Mababaliwala lang din ho, mga kababayan. Di ba? Ray Lito, Tabo-Tabo, shout out sa iyo at Eseng Mariano. Tag to 2.1, 67 million daw, sabi ni Sir Eseng Mariano. Pera is already at Daming pera, ano? theft. So, yeah. It's already a criminal offense. Aha. It's a violation. Kulong pa. Aray ko. Hindi iniisip yung mga ginagawa eh. Si Ma'am Abang aga nagigising pala to ng alas 7 ng umaga. Ano? Of the oath of office as a police officer. In fairness to these people, I have already also conducted my own inquiry. They are all good investigators. It so happened that there is a criminal offense. A law was violated. That's why we are going to prosecute them. Kasama sa mga tinanggal sa CIDG at iniimbestigahan ngayon at inirekomendang sampahan ng kaso, si Police Lieutenant Colonel Arandia na tumayong Assistant Ground Commander at Evidence Custodian. Ito'y makarang iuwi umano ni Arandia ang kahong-kahong mga pera ayon kay Grabe, akala niya sa flood control lang ho. Hindi ho. Pati ito, PNP, CIDG, mga bossing. No? CIDG Director Morico. There was no proper turnover conducted by Police Lieutenant Colonel Arandia based on the investigation. Accordingly, he took the boxes of evidences to
to his house. Pero Ayan, totoo, yung sinasabi ni Ma'am Aba, ayan, sayang ang work, no, as a police. Pinaghirapan nun nila yan, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Biruin nyo yung mga kapulisan, nakikita natin, lalo na yung kapag yung may mga gumagraduate, gumagapang yan doon sa mga putik, gumagapang doon sa mga barbed wire. Tapos dyan lang po, ganyan lang, masasayang yung mga pinaghirapan mo. Ano pa tingin ng bayan sa iyo? Magnanakaw. Masama pa ang tingin. Lalo na ng mga kapitbahay mong chismosa. 'Di ba? Sila naman ang iniimbestigahan. Sabi ni SP Pontino, ang aga daw ng live stream natin, sabi ni Ma'am Virgie Badiola, ayon kay Erandia, mali na isama siya sa asunto. Pinagkatiwala po sa akin ng CIDG Command Group that time, in-entrust po sa akin yung pera na yan. Gusto ko lang liwanagin, linawin sa mga mamamayan na hindi po ako yun. Hindi po ako kasama. Maayos po yung pera na hawak ko na nasa custody ko. Wala counted po yun. Pero inuwi niya? Bakit inuwi? Alam ko sa mga ganyan, mga bossing, sa mga presinto, kapag may mga nakukuha sila, may mga ebidensya, alam ko meron silang lugar para iwan doon. Bakit iniwi niya? Atras nga natin kung tama kung tama. Pero ayon kay Erandia, mali na Conducted by Police Lieutenant Colonel Arandia based on the investigation. Accordingly, he took the boxes of evidences to his house. Inuwi nga. First time kong makarinig ng ebidensya, iuwi Ibang klase ito. Kasi meron silang mga lugar dyan sa presinto, mga kababayan, ng paglalagyan po nung mismong ebidensya. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Sabi ni Dukha ng Seresa Force, mali na iuwi, baka balak magtsani. Oo nga. Merong mga lugar para doon Pero ito, inuwi. Siguro sasabihin niya, eto po tingnan nyo, napakasipag ko po. Work from home ako. Pati po ebidensya, inuuwi ko. Lalong-lalo na po, box-box na mga pera. Ayos yun Ibang klase si Sir ayon kay Erandia, mali na isama siya sa asunto. Naku, tapos tumatanggi pa. Pinagkatiwala daw. Ako, mga kababayan, mas naniniwala ako doon sa mga nag-iimbestiga sa kanya. Uulitin ko, no? Sa pagkakaalam natin, meron pong mga lugar, mga boss chief amo, sir, doon sa loob ng presinto na mismong magiging safe po yung mga ebidensya at walang makakagalaw, mga bossing. Hindi tama para sa akin, no? Naiuwi po yung mga ebidensya na ganyan po, lalo na pera. Hindi kaya pinlano niya yan? No? Hindi kaya pinlano niya? Para may plano.